So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay and nandito ulit ako upang sagutin ang inyong mga katanungan sa comment section. Ayan mga kamanok, halos araw-araw na nating sinasagot ang inyong bawat katanungan para lang ma-sure natin na talagang lahat ng inyong katanungan ay masasagot po natin. Okay, so araw-araw tayo nagbablog. Anyway, so kung nagugustuhan nyo po yung mga paraan ko ng pagsagot, paggawa ng video at pag-share sa inyo ng mga kaalaman, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin ng sarili mong katanungan. Wala naman po yung bayad. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-comment. So medyo masama-sama ang pakiramdam natin pero wala tayong magagawa kasi nandyan yung mga katanungan ninyo. Well, okay lang din naman sa akin. So as long as kaya ko pa rin na mag-share ng idea, nandito ako para sa inyo. Okay? So huwag natin masyadong patagalin to mga kamanok. Sagutin na po natin kaagad. Ang unang katanungan mga kamanok ay galing kay Kel. Okay? Galing kay Kel MJ09 Kel. Ayan. So idol, ask ko lang po, ano po kaya ang gamot sa inahin na laging nagkakatubig yung puwet, okay? Lumulobo po siya. Na-try ko na din na sundutin ng hiringgiliang malaki, okay? Madaming tubig na, medyo madilaw na ang nakukuha, pero bumabalik po ulit. Mula noon, hindi na po siya nangitlog, okay? So mga kamanok, kapag kami mga ganito po kayong mga alaga, yung mga inahin especially, yung mga inahin na nangingitlog na, tapos bigla pong nagkaganito, possible ito po yung mga manok na nababasagan po ng itlog. Okay? Hindi nakakalabas or something na malambot pa yung itlog, nabasagan na po sa loob. Okay? So, lumolobo po talaga yung hulihang part, yung puwit ng isang manok. Okay? Pwede po yung ginawa ninyo. Pwede po kayo maglagay ng hiringgilya para makalabas po, magkaroon ng passage yung tubig sa loob. Pero pwede rin po mga kamanok na yung labatiba, yung kumuha kayo ng syringe na medyo malaki-laki, ganitong kataba. Yung pinaka-pumping packaging niya, yung medyo mataba. Tapos, kumuha kayo ng pinaka-hose, yung maliit lang na hose, siguro ganito lang kalaki yung pinaka-hose, kulay puti, ipasok niyo po doon sa hulihang part, saka niyo po i-vacuum, okay, para po mabilis niyong makuha. Okay? So, pero para sa akin mga kamanok, kapag may mga alaga po kayong ganyan na nangyari na yan, dapat ini-out na po natin. Kasi po, unhealthy na po yan eh. Ibig sabihin, kung sila man po ay maging okay pa rin, hindi na po ganun ka-quality yung kanilang mga ipoproduce na mga itlog. Kahit gano'n pa kaganda yan. Yan po ay based sa aking experience Sa dami ko na rin nagkaroon ng experience na ganyan, naging okay naman yung manok pero ang tagal bago nakapagbigay ulit ng itlog. Tapos yung itlog, hindi pa natin masusure kung quality pa rin ba o ano. Kasi nga po nagka-problema na yung inahin. Okay, minsan pag naging ganyan, nanlalabo po yung mata. Tapos hindi na gano'n ka-healthy yung inahin pag gumaling. Makikita mo, parang hindi na siya gano'n kasigla, hindi na siya gano'n ka-happy. Okay? Kaya maganda pag nagkaganyan, i-out na natin, then yung ating mga alagang mga manok, mas ingatan pa po natin sila. Okay? So, Kel, sana po nasagot ko yung katanungan mo. And pasensya na kung hindi ko nabigyan ng kasagutang maayos kasi yun po ay based sa aking experience eh. Okay, based lang po sa aking experience. So next question. Okay? So ito galing kay Renny Boy Ondong. Ayan, Renny Boy, may shoutout sa iyo. Idol, paano gamitin ang Respigen 15? Okay, sana maturuan mo ako. Okay, so alamin muna natin kung para saan tong Respigen 15. So, pag sinabing Respigen 15, ibig sabihin, ito ay isang vitamin B15. Okay, pag sinabing vitamin B15 in the form of Respigen 15, so pinapaluag po nito ang daluyan ng dugo, ng hangin sa katawan ng ating mga alaga para maganda po ang pasok at labas ng oxygenation sa katawan ng ating mga alaga. Okay? So, pagka maganda po ang oxygenation, maganda po ang pump ng baga. Okay? Ibig sabihin, healthy po yung manok. Okay? Maganda pong nakakadalo yung dugo, yung hangin, yung oxygen sa loob ng sistema ng manok. Maganda po kung hihinga ng maayos ang inyong mga alaga. Okay? So, paano ba ang pagbibigay ng Respigen 15? So, dalawa po ang form nito, mga kamanok. It's either oral, pag sinabing oral, sa bibig,
Idinadrops po natin. Hindi po yung hindi po yung injectable supplements, inyo pong paiinom. Hindi po yung ganon. Meron pong dalawang klase ng administration. Yung talagang pampatak, which is oral, na dapat pinapatak, okay? At yung injectable, okay, na dapat ini-inject. Okay, baka sabihin ng iba, baka naman pwede yung ipatak yung injectable. Hindi po pwede. Magkaiba po yun. Okay? Yung pong pang-drops nakalagay sa dropper. Yung injectable supplements nakalagay naman po sa bote. Okay? At may kasama po siyang syringe. Okay? So ngayon, nagbibigay ako niyan 2 times per week. 2 times to 3 times per week. Okay? Ang ginagawa ko sa umaga bago kumain. Nagbibigay na po ako para absorb po kaagad ng ating mga alaga yung B15 na ating ibinibigay sa kanila. Maganda po yun mga kamanok. Para po yung ating mga alaga hindi po may stress. Maganda po ang mga ugat, maluwag. Okay, yung bloodstream, maluwag. Maganda po yun. Mas healthy po yung ating mga alaga kapag ganon. Okay? So next question naman tayo. Ito galing kay Edwin Binar. Ayan, so, Mamay, pwede po bang pagsabayin ang Jackie Oats tapos yung Red Cell? Okay, sana mapansin. Yes po mga kamanok. Pwede po silang pagsabayin. Kasi po ang Red Cell po, siya po ay panghalo or panlagay sa inumin or sa patoka, pwede po yon. Okay? While yung Jackie Oats naman, panghalo din po in a form of feeds naman po. So po pwede po silang pagsabayin kasi meron po silang magkaibang goal and role sa sistema ng manok. Okay, so si Jackie Oats, makakatulong siya na magbigay ng mataas na amino acids na makakatulong sa pagbulto ng katawan ng ating mga alaga. While si Red Cell naman, mataas sa iron, nakakatulong siya para magbigay ng magandang sirkulasyon ng dugo. At the same time, makakatulong siya para makaiwas sa stress ang ating mga manok. So, pwede sa pagkain yan, pwede ihalo sa pagkain, pwede rin sa painom ng ating mga alaga, pwede sa tandang, pwede rin po sa ating mga sisi. Okay, so medyo mainit sa katawan, kaya mas maganda sa mga panahong malamig ang klima. So next, mga kamanok. Okay, ito galing kay Shakil Leye. Ayan, so idol, alin ang maganda? Yung Recharge o PowerPoint Cobra. Okay? So ito, balikan ulit natin yung dalawang suplemento na to. So pag sinabi po natin PowerPoint Cobra, siya po ay may taglay na dextrose, B-complex, at meron siyang taurine. So, pag sinabi po natin dextrose, ito po ay nakakapag-hydrated ng manok. Pag sinabing hydrated, atin po siyang in-refresh. Ibig sabihin, kung siya po ay napapagod, kung siya po ay hinihingal, kung siya po ay na-stress, maaari pong makatulong si PowerPoint Cobra upang maalis yon. Para po maibalik yung pressure ng katawan ng manok sa mismong normal o neutral na pressure. Ibig sabihin, hindi na siya hinihingal para maging neutralize ulit ang katawan. Nandyan dextrose powder para ma-rehydrate yung katawan. Meron din siyang B-complex na tumutulong sa magandang sirkulasyon ng dugo. Mahalaga po itong B-complex na to. Ito po ay tumutulong upang hindi maging putlain yung manok, upang hindi may stress yung manok. Kita naman natin pagka ang isang manok ay stress, makikita nyo medyo namumutla siya. Pero kung mayaman sa B-complex yung binibigay niyong vitamina, hindi niyo kakikitaan ng stress ang inyong mga manok. Mapula ang mukha, masaya yung manok, hindi hinihingal. Okay? And last, meron siyang taurine. Ito po si PowerPoint Cobra is may taurine na tumutulong sa nervous system or sa mental health ng manok. Ibig sabihin, nakakapag-isip po siya ng maayos. Okay? So, focus po ang kanyang isipan sa mga bagay-bagay at healthy po ito. Okay? So, madaling sabi, maganda po itong si PowerPoint Cobra. Ngunit, ito namang si Recharge, medyo may ilan din tong kakayahan. So, makakatulong si Recharge upang ma-control ang moisture. Ibig sabihin, kung ang inyong mga alaga is mataas na po yung moisture, masyado ng tubig, yung kanilang mga droppings is, kita nyo, medyo basa-basa na. So, makakatulong po ito na muli pong maibalik yung moisture content na maayos sa katawan ng inyong mga alaga, which is napakalaking advantage po nito. Meron din siyang anti-stress factor na tumutulong upang hindi nga po ma-stress. Lagi naman pong ganun Stress po ang ating
pangunahing, alam niyo na yun, problema pagdating sa ating mga alaga kung tayo is may mga pupuntahan. Meron din siyang mga B vitamins na tumutulong upang, yun nga, mapaganda ang blood circulation ng ating mga alaga, mapula ang mukha, makintab ang balahibo, masaya yung manok. Okay? Meron din siyang fast recovery repair muscle tissue. Okay? So, upon workouts, pag nagbigay tayo ng recharge, makikita po ninyo, hindi kaagad sila masyadong nai-stress, hindi po nagkakaroon ng pananakit ng katawan, okay, yung ating mga alaga. Sa madaling sabi, nakakapag-repair din po ito ng muscle tissue, which is nakakatulong sa pag-build ng muscle, itong si Recharge tablet. And also, nakafocus din siya sa mas magandang digestion o metabolism ng ating mga alaga. Ibig sabihin, mas pinapaganda po nito yung digestion ng manok. Hindi po siya tumitigil ng pag-digest. Alam naman natin mga kamanok na ang isang manok na magandang magtunaw, okay, sign po yan ng healthiness. Dahil po sa mga B vitamins kagaya ni thiamine, and kung hindi ako nagkakamali, may isa pa siya yung tumutulong upang mas mapaganda po yung digestion ng manok. Kaya pagdating sa inyong mga pupuntahan, maganda rin pong ibigay si Recharge Film Coated Tablet, which is napakaganda nga po ng benefits nito pagdating sa inyong mga manok. So sana mga kamanok, makatulong itong aking mga kasagutan sa inyong mga katanungan, and hopefully makareceive pa ako ng mas maraming tanong mula sa inyo. Ilagay nyo lang po yan sa comment section. Akong bahalang maghanap ng sagot, akong bahalang magpaliwanag, akong bahalang mag-explain sa inyo. It's either baguhan ka pa o kung ano pa, gano'ng kababo ang tanong mo, gano'ng kalalim, pag-usapan natin yan. So paano mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.